Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kaniyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kaniyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kaniyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi magagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay, nakasama rin tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang Diyos Ama'y naghahangad, lagi tayong pasalamat kaisa ng Kanyang anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa atin pong unang pagbasa, mga kapatid, narinig natin si Naaman ay pinalubog o pinalublob ng propeta sa ilog Jordan para mawala ang kanyang ketong. At sa atin pong ebanghelyo, ilan po yung may ketong? 10. 10 taong may ketong na iba-ibang nasyon. Meron pong Israelita, merong Samaritano. Pero mga kapatid, ang usapan po dito sa atin pong mga pagbasa ay hindi tungkol lamang sa ketong, kundi tungkol sa isang mas mahalagang bagay na tinatawag nating gratitude. Ano po ba sa Tagalog ang gratitude? Mapagpasalamat. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, 10 yung pinagaling, ilan yung bumalik? Isa. Pero may binanggit na detalye si San Lucas, mga kapatid. Kaya siya bumalik kasi may napansin siya. Napansin niya na siya'y gumaling na, kaya bumalik siya sa Panginoon at nagpasalamat. Ang tanong ng Panginoon, hindi ba 10 ang pinagaling? Nasaan ang siyam? Hindi sinagot. Sa atin pong unang pagbasa, inaalok ni Naaman ang propeta ng maraming mga material na bagay. Ang sabi po ng propeta, "Hindi ko kailangan yan. Ang pinaglilingkuran ko ay Diyos na buhay. Hindi ko kinakailangan ng mga binibigay mo." So, para maipakita ang gratitude, ano po ang ginawa ni Naaman? Kumuha siya ng lupa, isinakay sa kanyang hayop, at dadali niya doon sa kanyang kaharian. Bakit? Magtatayo siya ng altar doon para ang sasambahin na lang niya ang Diyos, hindi yung iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid, uso po ngayon sa kaisipan ng mga tao yung tinatawag nating sense of entitlement. Narinig yun na ba yung sense of entitlement? I deserve to be happy. I deserve to travel. I deserve money. I deserve love. I deserve every good thing. Pero mga kapatid, kapag po titingnan natin ang Biblia, we don't deserve anything. We don't deserve anything. Wala tayong deserve dahil sa atin pong mga pagkakasala. Pero dahil sa kagandahan loob ng Diyos at dahil sa Kanyang grasya, tinatamasa natin yung meron tayo ngayon. Kaya po mga kapatid, ang magandang attitude ay yung gayahin natin yung bumalik na ketong sa Panginoon. Anong ginawa niya? Pinansin niya kung ano yung magandang nangyari sa kanya.
at bumalik siya sa Panginoon para magpasalamat. Do we take time to thank the Lord for even the simple things that we have, that we take for granted? Mga kapatid, pagka minsan may bumabati sa akin, Father, kaya ganda naman ang kutis mo, maputi ka eka. Alam niyo po, pagka pinagtabi-tabi kaming magkakapatid, ako pinakamaitim sa amin. Pero mga kapatid, itong aking tinitake for granted na kutis ay may nangyari. Last week, sinama po ako ng CWL sa Sorsogon. Ilang araw kami ron. Nung pabalik na kami, nasa Naga kami. Meron kaming tinulugan. Ngayon, natulog akong nakangiti. Pero nung gabi pala, ginapang ako. Alam niyo po kung sino gumapang sa akin? Surot. Tad-tad yung katawan ko ng surot. Siyempre, hindi ko ipapakita sa inyo dahil nasa loob eh. Tad-tad, napakapupula, maliliit at makakate. Itong aking braso, tingnan niyo yung kamay ko. Yan. Buong katawan. I'm taking for granted my complexion. Pero nung gabing yon, pinakita sa akin ng Panginoon, blessing yan. Hindi mo pinagpapasalamat sa akin. Umuwi akong kamot ng kamot hanggang ngayon. So mga kapatid, ano po ang gusto kong sabihin dito? Even the simplest things that we take for granted, we should thank the Lord for those things. Magpasalamat tayo dahil may pamilya tayo, may asawa kayo, nandyan ang mga anak nyo, buhay pang nalalabing miyembro ng pamilya. Kahit may trabaho kayong ayaw nyo, may trabaho kayo. Magpasalamat tayo sa ating mga kaibigan. Kahit minsan nakakayamot, kaibigan yan. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo kahit na hindi natin gusto ang pagkain. Dahil ang ibang tao, it's either walang makakain o hindi makakain. Walang ngipin, may sakit. Magpasalamat tayo dahil malinaw ang ating mga mata. Wala tayong karamdaman. Magpasalamat tayo dahil may nagmamahal sa atin. Do we thank the Lord for those things before we sleep? Ang sabi po ni Santa Teresa ng Avila, mga kapatid, the surest thing that can connect us to the Lord is gratitude. Ulitin ko po, the surest thing that can connect us to the Lord is gratitude. Kung gusto mong kumonekta sa Diyos, magsimula kang magpasalamat. Sabi nga po sa awitin, count your blessings instead of sheep. Mga kapatid, we don't deserve anything. Uulitin ko po iyan. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niyang biyayaan tayo ng maraming bagay. Huwag nating isawalang bahala itong mga biyayang natatanggap natin. Every one of us has unique gifts from the Lord. We receive them from the Lord in His abundance. Magpasalamat po tayo. At sa pamamagitan ng pagpapasalamat, hindi lang ng laging paghihingi, ang tayo po ay mapapanatili natin ang koneksyon natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin po ang atin pong itutugon,
Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa buong simbahan, upang ugaliin niyang magpuri at magpasalamat sa Diyos na nagkakaloob ng abot-abot na biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga mamamayan ng ating bansa, upang tanawin nilang utang na loob sa Diyos ang biyaya ng kalinangan, pananampalataya, kalikasan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga katutubong Pilipino, lalo na ang mga kapatid nating dumagat, upang ang mga biyaya ng Diyos ay maging daan para lubos nilang mayakap ang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa ating natitipon ngayon, upang maibahagi natin sa mga nasa matinding kahirapan ang mga pagpapalang mula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Para sa mga yumaon nating mga kapatid, upang sa kagandahang loob ng Diyos ay makamit nila ang kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming pagsamo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.